Ninakaw nila ang huling hininga ng aking ina para sa isang marangyang piging. Habang nakaluhod ako sa putik at luha, nagpapakasarap ang asawa ko sa kama ng ibang babae. Pabigat ka lang, Elara. Ang huling sampal nila sa aking pagkatao. Ngunit hindi nila alam, hawak ko ang mismong dugong bumubuhay sa kanilang yaman. Tapos na ang pagiging martir. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng isang reynang nagising mula sa bangungot? Wala akong utang na loob na dapat bayaran sa inyo, Elara. Huwag mong idahilan ang nanay mong naghihingalo para hingian ako ng pera. Ang mga salitang binitawan ni Doña Victoria ay tila mga punyal na walang awang itinarak sa dibdib ni Elara. Nakatayo ang matanda sa balkonahe ng kanilang marangyang mansyon, nakapamewang at nakatingin sa ibaba ng may labis na pandidiri. Matapos bitawan ang malupit na hatol, tinalikuran nito ang manugang na tila isang basurang hindi na dapat pang pag-aksayahan ng panahon. Sa ibaba, sa labas ng malaking tarangkahang bakal, nakaluhod si Elara sa magaspang na semento. Basang-basa ang kanyang manipis na damit dahil sa walang ampat na pagbuhos ng ulan. Ang malamig na tubig ay humahampas sa kanyang mukha, humahalo sa mainit at masaganang luha na kanina pa umaagos mula sa kanyang mga mata. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang nanginginig na mga kamay sa isang gusot na kapirasong papel. Ang billing statement mula sa ospital na naglalaman ng halagang magdudugtong sana sa hininga ng kanyang ina. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang lakas. Isinantabi ang anumang natitirang dignidad upang magmakaawa. Ngunit nauwi lamang ito sa isang malupit na pagpapahiya. Bahagyang bumukas ang mabigat na pinto ng gate. Sumilip ang nag-aalalang mukha ni Manang Rosa, ang matandang mayordoma na tanging nagpapakita ng awa sa kanya sa loob ng impyernong bahay na yon. May hawak itong payong na mabilis nitong itinapat sa nanginginig na katawan ni Elara. Kasabay nito ay ang pagdampi ng isang mainit na kamay na nag-ipit ng ilang nakatuping pera sa palad ng nakaluhod na babae. "Patawad, anak," garalgal ang boses ng matanda habang pilit na pinapatayo si Elara. "Ito lang ang naipon ko. Tumakbo ka na sa ospital at baka maabutan mo pa siya." Walang salitang lumabas sa bibig ni Elara. Tanging ang paghigpit ng kanyang hawak sa kamay ni Manang Rosa ang naging tugon niya bago siya tumalikod at tumakbo sa gitna ng madilim na kalsada. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, tila may mga kadenang nakagapos sa kanyang mga paa. Ngunit ang takot na mawalan ng ina ang nagtulak sa kanya upang magpatuloy. Ang matatalim na puting ilaw ng pasilyo ng ospital ay sumalubong sa kanyang paningin. Hapo at halos kapusin ng hininga. Narating niya ang tapat ng silid ng kanyang ina. Ngunit pagtuntong niya sa hamba ng pinto, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Sa kanyang harapan, tahimik na hinihila ng doktor ang puting kumot upang takpan ang mukha ng nag-iisang taong nagmamahal sa kanya ng totoo. Sa gilid ng kama, ang makina na kanina ay nagbabantay sa tibok ng puso ng kanyang ina ay nagpapakita na lamang ng isang tuwid na berdeng linya na walang anumang paggalaw, nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Elara. Bumagsak siya sa malamig na sahig. Ang kanyang lalamunan ay parang sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Pumipigil sa anumang hagulgol na nais kumawala sa kanyang dibdib. Ang sakit ay napakalalim, nanunuot sa kanyang mga buto at nagpapatigas sa kanyang buong pagkatao. Gumapang siya palapit sa kama at nanginginig na inabot ang kamay ng kanyang ina. Malamig na ito. Hinaplos ng kanyang hinlalaki ang mga malalalim na kulubot sa noo ng matanda. Pilit na kinakabisado ang bawat kurba ng mukha nito bago tuluyang magpaalam. Ito ang mga kamay na nag-aruga sa kanya, ang mukhang laging nakangiti sa kabila ng kanilang kahirapan, na ngayon ay ninakawan ng pagkakataong mabuhay dahil lamang sa kawalan ng pera. Habang nakasubsob ang kanyang mukha sa gilid ng higaan at nagluluksa sa kawalan ng hustisya,
Naramdaman niya ang pag-ilaw ng isang bagay sa bulsa ng kanyang suot na jacket. Ito ang ekstrang telepono ng kanyang asawang si Carlos na aksidente nitong naiwan sa bahay, na binitbit niya kanina sa pag-asang matawagan ito para humingi ng tulong. Kinuha niya ito nang may nanginginig na mga daliri. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Pagbukas niya ng mensahe, isang larawan ang bumalandra sa kanyang paningin. Sa gitna ng isang marangyang kama na may nag-usot na mga puting kumot, mahimbing na natutulog si Carlos na walang saplot sa itaas na bahagi ng katawan. Nakadikit sa kanya ang isang babaeng hindi nakaharap sa kamera. Ngunit ang pamilyar na hugis ng katawan at kulay ng buhok ay sapat na upang makilala ito. Sa ibaba ng larawan ay may nakasulat na mensahe, "Ang galing mo kanina, babe. Sana hindi ka hanapin ng asawa mong utusan." Ang dalawang magkasunod na sampal ng kapalaran ay tuluyang sumira sa natitirang piraso ng puso ni Elara. Sa mismong oras na binibigyan ng kanyang ina ng huling hininga ang mundo sa isang malamig na silid ng ospital, ang lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pagsisilbi at pagmamahal ay nagpapakasarap sa init ng ibang babae sa isang marangyang hotel. Ang sikmurang kanina pa walang laman ay biglang nag-alburuto, nagdulot ng matinding pagduwal. Tinitigan niya ang mukha ng kanyang asawa sa larawan, ang mukhang minsan niyang sinamba, na ngayon ay nagdudulot sa kanya ng matinding pandidiri. Dahan-dahang nawala ang panginginig ng kanyang mga balikat. Ang mga luhang kanina ay walang patid sa pag-agos ay biglang natuyo. Ang matinding kalungkutan at kawalan ng pag-asa na bumabalot sa kanya ay unti-unting napalitan ng isang nakakapasong lamig. Isang katahimikan ang bumalot sa kanyang isipan, hindi ang katahimikan ng pagtanggap, kundi ang katahimikan bago ang isang mapanirang bagyo. Ibinaba niya ang telepono ni Carlos sa ibabaw ng maliit na mesa. Tumayo si Elara ng tuwid. Ang dating nakayukong balikat na laging handang tumanggap ng pang-aabuso ay naging matigas at buo. Pinunasan niya ang huling bakas ng luha sa kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang palad. Habang tinititigan ang walang buhay na katawan ng kanyang ina, isang tahimik na pangako ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi na siya iiyak para sa mga taong walang halaga. Ang Elara na kilala nilang martir at utusan ay sumama na sa pagpanaw ng kanyang ina. Lumabas siya ng silid, iniwan ang malamig na bangkay at ang teleponong naglalaman ng kataksilan ng kanyang asawa. Habang binabagtas ang mahabang pasilyo palayo sa lugar na yon, kinuha niya ang kanyang sariling telepono. Pinindot niya ang isang pamilyar na numero na 5 taon na niyang ibinaon sa limot. Ang numerong isinumpa niyang hindi na niya muling tatawagan. Sumagot ang kabilang linya makalipas ang ilang sandali. Ihanda ang lahat ng papeles, Attorney Cruz. Malamig at walang mababakas na emosyon sa kanyang boses. Oras na. Ang bawat hakbang niya palayo sa ospital ay isang paghakbang patungo sa paggiba ng palasyong buhangin na matagal niyang binuo gamit ang kanyang sariling dugo at pawis. Ang malamig na hangin na nagmumula sa mga nakabukas na bintana ng chapel ay tila hindi sapat upang pawiin ang nakakasakal na hangin sa paligid. Ang paligid ay napupuno ng matapang na amoy ng mga mamahaling puting bulaklak, isang marangyang pagtatanghal na binayaran gamit ang perang ninakaw mula sa pambili sana ng gamot ng kanyang ina. Nakatayo si Elara sa gilid ng puting kabaong, nakasuot ng simpleng itim na damit, habang ang kanyang mukha ay walang anumang emosyon. Tila siya isang manikang pinilit na tumayo upang saksihan ang isang dula-dulaan. Sa kabilang dulo ng bulwagan, abala si Doña Victoria sa pag-aliw sa mga kilalang politiko at mayayamang negosyante. Nakasuot ang matanda ng isang eleganteng itim na bestida na may puntas. May hawak na panyong pilit na idinadampi sa kanyang mga tuyong mata tuwing may lalapit upang makiramay. Ang bawat salita ng matanda ay puno ng pagkukunwari, ibinabandera kung paano raw nila tinuring na parang tunay na kapamilya ang ina ni Elara, isang kasinungalingang nagpapakulo sa dugo ng nakatayong balo
Ngunit pinili niyang ikulong ang galit sa kailaliman ng kanyang dibdib. Lumapit si Carlos sa tabi ni Elara. Ang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango ng kanyang asawa ay biglang nagdulot ng matinding pagduwal sa kanyang sikmura, lalo na nang maalala niya ang larawan ng lalaking ito na nakikipagtalik sa ibang babae habang ang kanyang ina ay nag-aagaw buhay. Ipinulupot ni Carlos ang kanyang braso sa balikat ni Elara. Isang kilos na sa paningin ng mga bisita ay puno ng pagmamahal at suporta. Inilapit ng lalaki ang kanyang bibig sa tainga ng asawa. "Babe, I am so sorry for your loss. Alam mo namang mahal na mahal ko si Mama." Bulong ni Carlos, ang boses ay sadyang pinalambing ngunit may nakatagong lason. "Pero sana, kung inalagaan mo lang sana siya ng maayos, kung binantayan mo lang sana siyang mabuti, baka nandito pa siya at hindi tayo napapahiya ng ganito." Ang mga salitang yon ay tila mga asidong ibinuhos sa sariwang sugat. Ang paninisisi, ang pambabaligtad sa katotohanan, ito ang nakasanayang sandata ni Carlos upang panatilihing sunod-sunuran si Elara. Ngunit sa halip na yumuko at humingi ng tawad tulad ng dati, nanatiling tuwid ang likod ni Elara. Tinitigan niya ang walang buhay na mukha ng kanyang ina sa ilalim ng salamin. Kinakagat ang loob ng kanyang pisngi hanggang sa malalasahan niya ang sariling dugo. Pinipigilan ang anumang reaksyong magbibigay ng kasiyahan sa kanyang asawa. Mula sa dagat ng mga pekeng muka, isang figura ang dahan-dahang lumapit sa kanilang pwesto. Si Mateo Cruz. Nakasuot ng formal na itim na suit, ang kanyang tindig ay nagdadala ng isang kakaibang aura ng awtoridad at kalmado. Ang kanyang mga mata ay dumiretso kay Elara, bumabagtas sa lahat ng kasinungalingan sa silid at direktang kumonekta sa naghihingalong kaluluwa ng babae. Tumigil siya sa harap ng kabaong, nagbigay ng maikling paggalang bago humarap sa mag-asawa. "My deepest condolences, Mr. and Mrs. Reyes." Formal na bati ni Mateo. Inilahad niya ang kanyang kamay kay Carlos na tinanggap naman ng huli ng may pag-aalinlangan. Pagkatapos ay bumaling siya kay Elara. Nang abutin ni Elara ang kamay ng abogado, naramdaman niya ang isang magaspang ngunit mainit na palad na bumalot sa kanyang nanginginig na mga daliri. Kasabay ng pag-abot na yon ay ang palihim na pag-ipit ni Mateo ng isang nakatuping panyo na may nakabalot na matigas at maliit na bagay sa loob. Isang USB flash drive. Mahigpit itong kinuyom ni Elara. Sa isang mabilis at kalkuladong galaw, bahagyang iniurong ni Mateo ang kanyang malapad na balikat, lumikha ng isang pansamantalang harang na nagtago kay Elara mula sa mapanuring paningin ni Carlos at ng iba pang mga bisita. Sa loob ng 3 segundong yon, na nabalot siya sa anino at proteksyon ng lalaking nasa kanyang harapan, gumuho ang matigas na pader ng kanyang pagpipigil. Isang mainit na luha ang nakawala at mabilis na tumulo sa kanyang pisngi. Hindi ito pinunasan ni Mateo, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang tahimik na pangako. Ang pagtingin niyang iyon ay tila nagsasabing hindi na siya mag-iisa sa labaninang ito. Nang matapos ang gabi at tuluyang nagsialisan ang mga huling bisita, mabilis na nahulog ang mga maskara ng pamilya Reyes. Tumayo si Doña Victoria sa gitna ng bulwagan. Tinatanggal ang kanyang mga mamahaling alahas nang may matinding inis. "Diyos ko, Elara, lumayo-layo ka nga sa akin. Ang asim ng amoy mo, amoy mahirap na lamay at usok ng kandila." Maarteng wika ng matanda habang ipinapagpag ang kanyang damit. "Pumunta ka na sa kusina at hugasan mo ang lahat ng mga pinggan. Iniwan ng mga tangang caterer na magulo ang lababo. Nakakahiya sa mga donya bukas kung makikita nilang ganyan kadumi ang bahay ko." Tumingin si Elara kay Carlos, umaasang kahit sa araw man lang ng burol ng kanyang ina ay ipagtatanggol siya nito. Ngunit tamad na nag-inat lamang ang lalaki. "Gawin mo na lang ang sinasabi ni Mama, Elara. Pagod na ako. Ang dami kong kinausap na investors kanina. Matututulog na ako." Walang pakialam na utos ng kanyang asawa bago tuluyang tumalikod at umakyat sa hagdan. Walang imik na nagtungo si Elara sa maruming kusina.
Nakatayo siya sa harap ng lababo, pinagmamasdan ng walang patid na pag-agos ng malamig na tubig mula sa gripo na bumabagsak sa kanyang mga kamay. Ang lamig ay nanunuot sa kanyang balat, ngunit mas malamig ang pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib. Tumingala siya at sinalubong ang sariling refleksyon sa madilim na bintana ng kusina. Ang babaeng laging umiiyak, ang manugang na laging nagmamakaawa, ay tuluyan ng naglaho. Isang mabagal at nakakakilabot na ngiti ang namuo sa kanyang mga labi. Ang mga taong ito ay nag-iisip na sila ang may hawak ng kanyang buhay. Hindi nila alam na nasa palad niya ang mismong lubid na bibitay sa kanilang kahambugan. Pagkatapos linisin ang huling baso, tahimik siyang nagtungo sa maliit na silid na nagsisilbing imbakan ng kanyang mga lumang gamit. Binuksan niya ang kanyang lumang laptop. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig nang kunin niya ang USB na ibinigay ni Mateo mula sa kanyang bulsa. Isinaksak niya ito sa gilid ng makina. Ilang sandali pa, bumukas ang isang folder sa screen. Ang asul na liwanag mula sa monitor ay humampas sa kanyang malamig na mukha. Nagbibigay diin sa talim ng kanyang mga mata. Tinitigan niya ang nag-iisang dokumento na nakalagay sa loob. Ang pamagat nito ay sapat na upang simulan ang pagguho ng imperyo ng kanyang mga kalaban. Ang lihim na utang ng Reyes Group. Hawak na niya ang posporo. Oras na para sunugin ang kanilang palasyo. Madaling araw pa lamang nang maisagawa ni Elara ang unang hakbang. Sa loob ng maliit at sikretong bodega, nakaupo siya sa harap ng kanyang laptop. Malamig ang hangin na pumapasok mula sa maliit na siwang ng bintana, ngunit hindi niya ito alintana. Ang kanyang mga daliri ay mabilis at tiyak na gumagalaw sa ibabaw ng keyboard habang kausap sa kabilang linya si Mateo. Ang usapan ay formal, ang mga salita ay maikli ngunit mabigat. Ang bawat utos ni Elara ay agarang tinutugunan ng abogado sa kabilang linya nang walang anumang pag-aalinlangan. I-freeze ang lahat ng assets na nakapangalan sa Althea Trust Fund. Attorney Cruz, mahinahon ngunit may diin na wika ni Elara. At ang utang ng Reyes Group, ipadala ang demand letter. Bigyan sila ng 3 araw para bayaran ng principal. Sa kabilang linya, isang tahimik na pagsang-ayon lamang ang narinig niya bago tuluyang maputol ang tawag. Pagkatapos ng 5 taong pananahimik, muling umagos ang ilog ng kapangyarihan mula sa isang bukal na matagal na niyang sinadyang patuyuin. Ang gripo na bumuhay sa marangyang pamumuhay ng mga Reyes ay isinara na. Ngayon, ang tanging hinihintay na lamang niya ay ang kanilang pagkauhaw. Sa loob ng malapalasyong opisina ng Reyes Group, ang hiyawan ni Carlos ay umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid. Hawak niya ang telepono ng napakahigpit at ang kanyang mukha ay namumula sa galit at pagkabahala. Kausap niya ang bank manager na may malamig na boses na nagpapaliwanag ng isang katotohanang hindi niya matanggap. Anong ibig mong sabihin na suspended ang credit line ng kumpanya? That's impossible. 5 years na tayong may good standing sa inyo. Sigaw ni Carlos sa kausap. We have a collateral for God's sake. A multi-million peso trust fund. Pasensya na po, Mr. Reyes. Tugon ng boses sa kabilang linya. Pero ang trust fund na sinasabi ninyo, kanina lang po mismo ay binawi ng may-ari ang pagiging guarantor nito. Wala na po kayong collateral. Ang mga salita ay tila isang malakas na suntok na dumapo sa sikmura ni Carlos. Ibinalibag niya ang telepono sa kanyang mesa at ang malakas na pagbagsak nito sa kahoy ay nagdulot ng pagkalat ng mga papel na nakapatong doon. Paano nangyari ito? Sino ang gagawa sa kanila nito? Ang tanging pinagkakatiwalaan lamang ng kumpanya ay ang misteryosong benefactor na hindi pa niya nakikita na matagal nang sumusuporta sa kanila. Ang kanyang isipan ay ligalig. Sinusubukang hanapin ang dahilan sa biglaang pagbabago ng kanilang kapalaran. Samantala,
Sa isang high-end spa sa gitna ng lungsod, nakahiga si Doña Victoria sa isang malambot na kama habang minamasahe ng dalawang attendant. Kasama niya ang kanyang mga kaibigang Donya, nagpapaligsahan sa pagpapakita ng kanilang mga bagong alahas at pagyayabang sa mga paparating na bakasyon sa Europa. Pagkatapos ng nakaka-relax na sesyon, lumapit sila sa front desk upang magbayad. Ipinagmamalaki ni Doña Victoria ang kanyang itim na credit card, ang simbolo ng kanyang walang hanggang kayamanan. Ipinasok ng kahera ang card sa terminal. Naghintay sila. Ngunit imbes na ang karaniwang resibo ang lumabas, isang maliit na papel na may nakasulat na "Declined" ang lumabas. Sinubukan ulit ng kahera, ngunit ganoon pa rin ang resulta. "Ma'am, baka po may problema sa card ninyo? Declined po kasi." Nahihiyang sabi ng kahera. Ang mga ngiti sa labi ng mga amiga ni Doña Victoria ay napalitan ng mga mapanuring tingin. Ang dugo ay biglang umakyat sa mukha ng matanda. Isang mapulang batik sa gitna ng kanyang maputlang kutis. Ito ang pinakamatinding kahihiyan na maaari niyang maranasan. Ang ituring na walang pera sa harap ng mga taong pinipilit niyang hangaan siya. Pag-uwi sa mansyon, ang galit ni Doña Victoria ay tila isang bulkang sumabog. Isang mamahaling florera na nakapatong sa isang mesa ang kanyang nadampot at walang awang inihagis sa sahig. Ang pagbasag nito sa marmol na sahig ay nag-iwan ng matalim na tunog sa katahimikan. Si Elara, na abala sa pagpupunas ng mga muebles, ay napatigil sa gulat. "Walang hiya kang babae ka!" Sigaw ni Doña Victoria. Idinuturo ang nanginginig na daliri kay Elara. "Simula nang mamatay ang nanay mo, puro kamalasan na lang ang dala mo sa pamamahay na ito. Baka naman may dala kang sumpa. Lumayas ka sa harapan ko. Naiinis ako sa pagmumukha mo." Walang salitang lumabas sa bibig ni Elara. Payapa siyang yumuko, kumuha ng dustpan at walis, at sinimulang linisin ang mga nagkalat na bubog. Ang bawat piraso ng basag na porselana na kanyang dinadampot ay tila sumasalamin sa wasak na pagkatao ng matandang nasa harapan niya. Habang naglilinis, isang maliit at halos hindi mahahalata na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi nakita ng kanyang biyenan na abala sa paghahagis ng sisi. Ang paghihirap nila ay nagsisimula pa lamang. Gabi na nang dumating si Carlos, dala-dala ang bigat ng problema ng kumpanya. Sinalubong siya ng nag-aalab na galit ni Doña Victoria. Ngunit bago pa man niya masagot ang mga tanong ng ina, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Elara mula sa kamay ng kanyang asawa. Ang lakas ng impact ay nagpatalsik sa ulo ni Elara sa gilid at naramdaman niya ang init na gumapang sa kanyang pisngi. "Saan ka ba galing, ha? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko?" Galit na sigaw ni Carlos. Hinahanap ang mapagbubuntunan ng kanyang frustrasyon. "Nasa spa si Mama kanina at napahiya dahil sa'yo. Hindi mo man lang ba chinek kung may laman pa ang credit card niya? Ano bang silbi mo sa bahay na to?" Nanatiling tahimik si Elara. Hinahaplos ang namumulang pisngi. Tinitigan niya ang kanyang asawa, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot o sakit. Tila tumitingin siya sa isang estranghero. At habang nakatitig siya sa nag-aapoy na mga mata ni Carlos, nagsimulang tumunog ang telepono nito na nakapatong sa mesa. Ang tunog ay sunod-sunod at nagmamadali, isang senyales ng masamang balita. Nang sagutin ni Carlos ang tawag, biglang naglaho ang kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at hindi makapaniwala. Ang telepono ay dahan-dahang bumagsak mula sa kanyang kamay, lumikha ng malakas na kalabog sa sahig. "Carlos, anong problema?" Nag-aalalang tanong ni Doña Victoria. Ang kumpanya." Utal-utal na sagot ni Carlos, tila nawalan ng hininga. "Pinadalhan tayo ng demand letter at may court order na i-freeze ang lahat ng assets natin. Bukas na bukas din." Ang sumunod na mga araw sa mansyon ng mga Reyes ay nababalot ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan.
Ang dating ingay ng pagyayabang at pag-uutos ay napalitan ng mga pabulong na usapan at mga nag-aalalang buntong hininga. Ngunit ang katahimikang yon ay biglang nabasag isang hapon ng isang mamahaling itim na kotse ang pumarada sa harap ng kanilang tarangkahan. Mula sa kotse ay bumaba ang isang babaeng may matangkad na tindig at kumpiyansang taglay na tila pag-aari niya ang mundong kanyang ginagalawan. Ito si Isabela, nakasuot ng isang pulang-pulang business suit na bumabagay sa kanyang maputing balat at ang kanyang mga mata ay matalim na, tila kayang tumagos sa sino mang kanyang tignan. Sinalubong siya ni Carlos sa may pinto at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, isang ngiti ng pag-asa ang sumilay sa labi ng lalaki. Isabela, thank God you're here. Halos pabulong na wika ni Carlos habang inaalalayan ang babae papasok. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Sumunod sa kanila si Elera, na noon ay abala sa pagdidilig ng mga halaman sa hardin. Ngunit pagpasok niya sa sala, tila isang malaking bato ang biglang dumagan sa kanyang dibdib. Si Doña Victoria, ang biyenan niyang laging mataas, ang tingin sa sarili, ay halos maganda pa sa pag-asikaso kay Isabela. Pinaupo niya ito sa pinakamagandang silya, ipinagtimpla ng tsaa, at ang mga salitang lumalabas sa bibig ng matanda ay pulos papuri. Naku Hija, buti na lang at nandito ka. Malambing na wika ni Doña Victoria, isang tono na kailanman ay hindi naririnig ni Elara mula sa kanya. You see, ikaw ang kailangan ng anak ko. Isang babaeng matalino, maganda, at may alam sa negosyo. Hindi katulad ng iba dyan na puro pagwawalis at paglalaba lang ang alam. Pabigat lang sa pamilya. Ang bawat salita ay isang direktang sampal sa pagkatao ni Elara. Nakatayo lamang siya sa gilid, hawak ang isang tray na may lamang merienda, tila isang aninong hindi nakikita. Naramdaman niya ang matalim na pagtingin ni Isabela sa kanya, isang tingin na puno ng paghamak at tagumpay. Ang lahat ng pagdududa ni Elara ay naglaho. Ang babaeng ito, ang henyo sa negosyo na laging ikinukumpara sa kanya, ay ang mismong babaeng kasama ng kanyang asawa sa kama. Inutusan siya ni Carlos na maghain ng tsa para sa kanilang bisita. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalapag ang tasa sa maliit na mesa sa harap ni Isabela. Ang pamilyar na amoy ng pabango ng babae, isang matamis, ngunit nakakasakal na halimuyak, ay ang mismong amoy na kumapit sa damit ni Carlos noong gabing pumanaw ang kanyang ina. Ang alaala ay nagdulot ng biglaang pag-ikot ng kanyang sikmura. Habang nakayuko siya, sinadya ni Isabela na iusog ang kanyang paa, dahilan upang matisod si Elara at matapon ang mainit na tsaa sa sarili niyang kamay. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang balat, kasabay ng pamumula nito. Oh, I'm so sorry. Ang lampa mo naman pala. Sarkastikong sabi ni Isabela. Ngunit sa halip na tumulong, inilapit nito ang kanyang mukha sa tainga ni Elara. Habang abala sina Carlos at Doña Victoria sa pagkuha ng basahan, isang malamig na bulong ang dumapo sa pandinig ni Elara. Ganyan ka rin ba kalampas sa kama kaya sa iba na siya humahanap ng katuwaan? You should see him, Elara. He begs for me. He becomes a real man when he's with me. Ang mga salitang iyon, mas masakit pa kaysa sa paso sa kanyang kamay, ay tuluyang sumira sa anumang natitirang hibla ng kanyang pagtitimpi. Tumayo si Elara ng tuwid. Tinalikuran ang nag-aalalang mukha ni Carlos at ang nandidiring tingin ni Doña Victoria at mabilis na naglakad patungo sa kusina. Sa ilalim ng umaagos na tubig mula sa gripo, pinilit niyang palamigin ang nasunog na balat. Ngunit ang apoy sa loob ng kanyang dibdib ay hindi mapatay. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Si Mateo. Sinagot niya ito, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tanging ang garalgal niyang paghinga ang narinig sa kabilang linya. Elara? Are you okay? Narinig ko ang nangyari sa kumpanya. Malumanay ngunit puno ng pag-aalala ang boses ni Mateo.
Huwag kang mag-alala. I'm just one call away kung kailangan mo ako. Ang boses ng abogado, ang tanging boses na nagpakita sa kanya ng tunay na malasakit, ay nagpadala ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Ngunit hindi ito ang oras para sa kahinaan. Ang sakit at pagpapahiyang kanyang nararanasan ay nagsilbing panggatong sa apoy ng kanyang paghihiganti. Attorney Cruz, malamig at matigas ang kanyang boses. Pinutol ang anumang pag-aalala ng kausap. Ihanda mo ang ikalawang dagok. Gusto kong maranasan nila ang mawalan ng tahanan. Pagkatapos ng tawag, tinitigan ni Elara ang kanyang namumulang kamay. Ang paso ay isang pisikal na paalala ng sugat sa kanyang puso. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay, kumuha ng first aid kit, at dahan-dahang ginamot ang sarili. Ang bawat pagdampi ng bulak na may gamot sa kanyang balat ay isang tahimik na panunumpa. Hindi na siya muling papayag na saktan ng sinuman. Ang sakit na ito, ang magiging huling sakit na pisikal na maipaparamdam nila sa kanya. Simula ngayon, ang sakit na kanilang mararamdaman ay mas malalim, mas masakit, at walang lunas. Nang gabing iyon, habang ang buong bahay ay tahimik na, pumasok si Elara sa maliit na opisina ni Carlos. Ang paghahanap niya ay hindi nagtagal. Sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang isang draft ng kontrata. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga nakasulat dito. Isasangla ni Carlos ang mismong bahay na kanilang tinitirhan, isang ari-arian na nakapangalan sa isang korporasyon na lingid sa kaalaman nilang lahat ay pag-ari pala ni Elara, kapalit ng isang pautang mula sa kumpanya ni Isabela. Ang ahas ay hindi lamang pumasok sa kanyang tahanan. Ito ay handa ng lamunin ang lahat. Kasabwat, ang mismong lalaking nangako sa kanyang poprotektahan siya habang buhay. Ang amoy ng bagong timplang kape at ang mahinang sinag ng papalubog na araw ang sumalubong kay Elara sa isang maliit at halos walang taong coffee shop sa labas ng syudad. Ito ang lugar na pinili ni Mateo, malayo sa mga mapanuring mata ng lipunan. Tahimik na nakaupo ang abogado sa isang sulok, naghihintay. Pagkakita sa kanya, agad itong tumayo at magalang na inalalayan si Elara sa kanyang upuan. Kamusta ang kamay mo? Ito ang unang tanong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa puting benda na nakabalot sa kamay ni Elara. Ang boses niya ay malumanay, isang malaking kaibahan sa mga sigaw at akusasyon na palagi niyang naririnig sa bahay. Hindi sumagot si Elara. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bag ang gusot na kopya ng kontrata na nakita niya sa opisina ni Carlos. Inilatag niya ito sa mesa. Gusto niyang isangla ang sarili kong bahay sa kabit niya. Walang emosyong wika ni Elara, ngunit sa ilalim ng malamig na tono ay isang kumukulong galit. Tiningnan ni Mateo ang dokumento at isang anino ng pagkamuhi ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito muling napalitan ng propesyonal na kalmado. Kinuha niya ang isang malinis na papel mula sa kanyang briefcase. Kung ganoon, oras na para bawiin mo ang bubong na sumisilong sa kanila, wika ni Mateo. Inilapag niya sa harap ni Elara ang isang dokumento, isang revocation of usufruct rights. Ang kailangan na lamang ay ang pirma ni Elara. Bago pa man makuha ni Elara ang pluma, dahan-dahang inabot ni Mateo ang kanyang napasong kamay. Maingat niyang kinalas ang lumang benda. Sa ilalim nito, ang balat ni Elara ay namumula pa rin at may maliit na paltos. Kumuha si Mateo ng isang maliit na tubo ng burn ointment mula sa kanyang bulsa at nang may matinding pag-iingat, ipinahid ito sa sugat. Ang kanyang mga daliri ay magaspang, ngunit ang pagdampi ay napakalambot. Tila hinahaplos ang isang babasaging bagay. Humipan siya ng marahan sa ibabaw ng sugat, isang kilos na puno ng pag-aalaga na nagpadala ng kakaibang kuryente sa buong katawan ni Elara. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Hindi ka na mag-iisa sa laban na ito.
Bulong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Pangako. Sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elara. Kinuha niya ang pluma at, nang may buong determinasyon, nilagdaan ang dokumento. Sa isang marangyang hotel suite, ang halakhak ni Isabela ay umalingaw-ngaw habang ibinabagsak niya ang kanyang katawan sa malambot na kama. Si Carlos, na bagong ligo, ay lumabas mula sa banyo at niyakap siya mula sa likuran. Ang kanilang pagdiriwang ay biglang naantala ng may kumatok sa kanilang pinto. Hindi isang katok ng room service, kundi isang sunod-sunod at malakas na pagpukpok na nagpapahiwatig ng awtoridad. Nang buksan ni Carlos ang pinto, 2 pulis at ang hotel manager ang bumungad sa kanya. "Mr. Carlos Reyes?" tanong ng isang pulis. "Yes, what's the problem, officer?" Nagtatakang sagot ni Carlos. "The credit card you used to book this suite has been reported as stolen and is now cancelled, sir. Kailangan niyo pong bayaran ang buong halaga ng inyong stay in cash. Or else, we will have to detain you for fraud." Ang mukha ni Carlos ay namutla. Sinubukan niyang tawagan ng bangko, ngunit kumpirmado. Ang card, na extension ng account ni Elara, ay kinansela na. Humarap siya kay Isabela. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamakaawa, ngunit sinalubong lamang siya ng malamig na tingin ng babae. "Don't look at me. Wala akong dalang ganyang kalaking cash," mataray na sabi ni Isabela. Mabilis niyang kinuha ang kanyang mga gamit. "This is your mess, Carlos. Ayusin mo yan mag-isa. I don't want to be involved in this scandal." At sa isang iglap, tinalikuran siya ng babaeng ipinagpalit niya sa kanyang asawa. Iniwan siyang mag-isang hinarap ang kahihiyan. Samantala, sa mansyon, si Doña Victoria ay halos himatayin habang kausap sa telepono ang isang ahente ng pautang. "Anong ibig mong sabihing due na ako ngayon? Sabi mo next month pa." Pasigaw na pakiusap ng matanda. "Wala akong pera. Wala pa." Ang mga alahas na kanyang naisangla, kapalit ng salaping ginamit niya sa pagsusugal at pagpapasikat, ay hindi na mababawi. Ang mga pinagkakautangan niya ay naniningil na. Gabi na nang makauwi si Carlos, amoy alak at kabiguan. Ang buong araw niyang pagtawag sa mga kaibigan para mangutang ay nauwi lamang sa wala. Pagpasok niya sa sala, si Elara ang una niyang nakita, payapang nagbabasa ng isang libro. Ang kalmadong itsura ng kanyang asawa ay lalong nagpaapoy sa kanyang galit. Lumapit siya, handang isisi ang lahat ng kamalasan sa babae. "Ikaw, may kinalaman ka ba dito?" Sigaw niya. Itinaas niya ang kanyang kamay, handa na namang manakit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Elara. Tumingala siya, at ang kanyang mga mata ay malamig na tila yelo. Hindi siya umatras. "Bakit, Carlos?" Mahinahon niyang tanong, ngunit ang bawat salita ay may bigat na tila isang malaking bato. "Natatakot ka na bang mawala ang lahat ng bagay na hindi naman talaga sayo?" Ang tanong na yon, ang biglaang paglaban, ay nagpatigil kay Carlos. Ang kamay niyang nakaamba sa ere ay dahan-dahang bumagsak. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang estranghera sa katauhan ng kanyang asawa, isang babaeng hindi na niya kayang kontrolin. Ang kanyang pagkalito ay nagbigay daan sa isang bagong uri ng takot. Ito na ba ang simula ng kanyang pagbagsak? Ang loob ng mansyon ng mga Reyes ay naging isang pugad ng ligalig at paninisi. Ang dating dambana ng karangyaan ay tila naging isang kulungan kung saan ang mga pader ay dahan-dahang sumasara sa mga naninirahan dito. Sa gitna ng sala, si Carlos ay palakad-lakad nang walang patutunguhan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa puyat at ang kanyang buhok ay gulo-gulo dahil sa paulit-ulit niyang pagsabunot sa sarili sa tindi ng frustrasyon. "Anong gagawin natin, Mama? It's all gone. Ang kumpanya, ang mga accounts natin, frozen lahat." Ang boses ni Carlos ay basag, puno ng kawalang pag-asa.
habang nakatingin sa kanyang ina na nakaupo sa sofa. "Huwag mo akong sisihin, Carlos. Ikaw ang nagpapatakbo ng kumpanya. Ikaw ang nagpalubog sa atin." Ganti ni Doña Victoria. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit habang hinihimas ang kanyang dibdib na tila kinakapos ng hininga. "Sabi ko naman sa'yo, mag-ingat ka sa mga pinipirmahan mong kontrata. Ngayon, pati ang bahay na ito ay nanganganib. Saan tayo pupunta? Sa kalsada." Muling sinubukang tawagan ni Carlos si Isabela. Sa bawat pagpindot niya sa screen ng telepono, ang tanging naririnig niya ay ang malamig na tinig ng operator na nagsasabing hindi maabot ang numero. Isang mapait na katotohanan ang dahan-dahang gumagapang sa kanyang isipan. Ginamit lamang siya ni Isabela. Ngayong wala na siyang silbi. Ngayong tuyo na ang balon ng kayamanan na kanyang pinagkukunan. Itinapon na siya ng babaeng akala niya ay katuwang niya sa buhay. Ang karma ay tila isang aninong hindi niya namalayang kanina pa nakabuntot sa kanya. At ngayon ay handa na siyang sakalin sa isang sulok ng sala. Nakatayo si Elara, tahimik na pinagmamasdan ang nagaganap na gulo. Ang kanyang presensya ay tila isang hangin na hindi napapansin ng mag-ina, ngunit ang kanyang mga mata ay rasyonal na nagtatala ng bawat patak ng kanilang pagdurusa. Nakita niya ang kanyang biyenan na dahan-dahang binubuksan ang isang maliit na kahon ng alahas. Kinuha ng matanda ang isang kwintas na gawa sa tanso at mga pekeng kristal. Pilit itong isinasuot sa harap ng salamin upang botvat ang natitirang hiya o sidiyen bago dumating ang mga huling bisitang hindi pa nakakaalam sa kanilang pagbagsak. Biglang bumaling si Doña Victoria kay Elara. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng takot ay biglang nagbago, naging mapangapi at puno ng kapal ng mukha. Lumapit ang matanda sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila isang pagtatangka na muling ipakita ang kanyang kupas na kapangyarihan. "Elara, makinig ka," utos ni Doña Victoria. Ang kanyang tono ay muling naging diktatorial. "Alam kong may mga kamag-anak ka sa probinsya. Iyong mga tiyahin mo na may mga lupain at konting ipon. Kailangan mong pumunta doon bukas na bukas din. Mangutang ka, magmakaawa ka. Gamitin mo ang lahat ng paraan para makakuha ng pera para sa pamilyang ito." Nanatiling tahimik si Elara, hinihintay ang susunod na sasabihin ng matanda. "Huwag mo kaming tignan ng ganyan. Utang mo sa amin ang buhay mo." Patuloy ni Doña Victoria, muling ginagamit ang sandata ng utang na loob. "Kami ang tumanggap sa'yo noong wala kang mapuntahan. Kami ang nagpakain sa'yo. Ngayon, oras na para bayaran mo ang lahat ng kabutihang ginawa namin sa'yo at sa nanay mo. Huwag kang maging walang hiya." Isang maliit at mapait na ngiti ang namuo sa kaloob-looban ni Elara. Ang katapangan ng matandang ito, nahingan siya ng tulong matapos nakawin ng pondo para sa operasyon ng kanyang ina, ay sadyang kahanga-hanga sa tindi ng kawalang hiyaan. Ngunit sa halip na sumigaw o tumanggi, dahan-dahang tumango si Elara. "Gagawin ko po ang gusto ninyo, Mama," mahinahon niyang sagot. Ang kanyang tinig ay tila isang payapang dagat, ngunit sa ilalim nito ay may nagbabadyang tsunami. "Mabuti naman at natauhan ka na," wika ni Doña Victoria, sabay talikod at patuloy na pag-aayos ng kanyang pekeng alahas. "Siguraduhin mong malaking halaga ang dala mo pagbalik mo, kundi ay huwag ka nang magpakita sa amin." Umalis si Elara sa sala at nagtungo sa kanyang maliit na silid. Inilabas niya ang kanyang telepono at mabilis na nag-type ng isang mensahe para kay Mateo. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Ang bawat titik na kanyang isinusulat ay puno ng katiyakan at puot na naging kapangyarihan. Ihanda ang entablado. Attorney Cruz, oras na para sa huling hantungan ng kanilang mga kasinungalingan. Isinend ni Elara ang mensahe at tinitigan ng screen hanggang sa ito ay magdilim.
Ang katahimikan sa kanyang silid ay nabasag lamang ng mahinang pagpatak ng ulan sa labas ng bintana. Bawat patak ay tila isang segundo na bumibilang patungo sa katapusan ng pamilya Reyes. Sino nga kaya ang tunay na nagmamay-ari ng huling demand letter na matatanggap nila bukas? Isang lihim na malapit ng mabunyag sa harap ng lahat. Sa kabila ng lahat ng sakit, isang kakaibang kapayapaan ang naramdaman ni Elara. Ang pagguho ng kanilang palasyong buhangin ay hindi lamang paghihiganti. Ito ang kanyang paglaya. Ngunit habang papalapit ang oras ng pagtutuos, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Kapag wala na ang lahat ng galit at puot, ano na ang matitira sa kanyang puso? Ang bulwagan ng isang marangyang hotel ay napupuno ng kislap ng mga kristal na chandelier at ang mababang himig ng mga biolin na tila nagtatangkang takpan ng tensyon sa paligid. Ito ang ika-30 anibersaryo ng Reyes Group. Isang okasyong dapat sana ay puno ng kagalakan. Ngunit sa likod ng mga ngiti ng pamilya Reyes ay ang isang malaking bitak na pilit nilang itinatago. Si Doña Victoria ay abala sa pakikipag-usap sa mga piling panauhin. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamayabang habang ipinapakita ang kanyang mga alahas na sa ilalim ng matatalim na ilaw ay halatang kulang sa tunay na ningning. Sa isang madilim na sulok ng bulwagan, malayo sa mapanuring mata ng karamihan, nakatayo si Elara. Hindi na siya ang babaeng may amoy ng usok at sabon na laging nakayuko. Sa gabing ito, suot niya ang isang simpleng itim na bestida na yari sa mamahaling seda na bumabalot sa kanyang katawan ng may dignidad. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mahabang leeg at ang kanyang mukha na ngayon ay nababalutan ng isang seryosong kagandahan. Naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Si Mateo. Hindi ito lumapit ng husto upang hindi makakuha ng atensyon, ngunit sapat na ang distansya upang maramdaman ni Elara ang init na nagmumula sa lalaki. Dahan-dahang itinaas ni Mateo ang kanyang kamay at inayos ang isang ligaw na lanta ng buhok na humarang sa pisngi ni Elara. Ang haplos ng kanyang mga daliri ay tila isang kuryenteng nagpadaloy ng lakas sa buong pagkatao ng babae. Inilapit ni Mateo ang kanyang mukha sa tainga ni Elara. Ang kanyang mabangong hininga ay humahaplos sa balat nito. Huwag kang matakot, Elara. Mahinahong bulong ni Mateo. Ang boses ay puno ng katiyakan at suporta. Nandito lang ako sa likuran mo. Ikaw ang reyna ng gabing ito at sila ang mga dumi na malapit mo nang walisin. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elara. Ang suporta ni Mateo ay tila isang matibay na kalasag na nagbibigay sa kanya ng lakas na harapin ang anumang bagyo. Ngunit ang katahimikan ng kanilang sandali ay nabasag nang ang malalaking pinto ng bulwagan ay bumukas. Pumasok si Isabela. Suot ang isang pulang-pulang damit na tila naghahamon sa lahat. Ang kanyang presensya ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa silid. Hindi siya narito bilang isang panauhin. Narito siya upang kunin ang kanyang bahagi sa bangkay ng pamilya Reyes. Agad na lumapit si Isabela kay Carlos na noon ay balisa at pilit na nagpapanggap na maayos ang lahat. Ang mukha ni Carlos ay namutla nang makita ang kanyang dating kasintahan. Sa gitna ng bulwagan, sa harap ng maraming tao, sinimulan ni Isabela ang kanyang pag-atake. Carlos, akala mo ba ay ganoon lang kadali iyon? Maanghang na wika ni Isabela, ang boses ay sadyang itinaas upang marinig ng mga nasa paligid. Akala mo ba ay maililigtas mo ang kumpanya mo nang hindi nagbabayad sa akin? I have the documents, Carlos. I know all your dirty secrets. Lumapit si Doña Victoria. Ang kanyang mukha ay nag-aapoy sa galit. Anong karapatan mong gumawa ng eksena dito, babae ka? Lumayas ka sa pamamahay namin. Pamamahay niyo? Tumawa ng malakas si Isabela, isang tunog na puno ng pangungutya. Wala na kayong bahay, Victoria. Ang lahat ng alahas na suot mo ay pekeng katulad ng pagkatao mo. Isinangla na ni Carlos ang lahat sa akin.
Kayo ay mga pulubi na nagpapanggap na mayaman. Ang bulong-bulungan sa paligid ay tila isang malakas na alon na humahampas sa pamilya Reyes. Ang mga maskara ng karangyaan ay isa-isang nahuhulog, inilalantad ang kabulukan sa loob. Nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan ni Doña Victoria at Isabela. Bawat isa ay inilalabas ang mga baho ng isa't isa sa harap ng lahat ng mga panauhin. Ang kahihiyan o hiya na pilit na iniwasan ni Doña Victoria ay ngayon ay nakasampal na sa kanyang mukha ng buong lakas. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang humakbang si Elara mula sa dilim. Ang bawat hakbang niya ay may tunog ng katiyakan sa ibabaw ng makintab na sahig. Ang lahat ng mata ay nabaling sa kanya. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na tila siya ang tunay na may-ari ng buong gusali. Naglakad siya patungo sa entablado kung saan nakalagay ang mikropono. Ang boses ng mikropono ay bahagyang gumaralgal ng hawakan ito ni Elara, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Tinitigan niya si Carlos na nakayuko sa kahihiyan, si Doña Victoria na parang isang basang sisiw, at si Isabela na puno naman ng pagkagulat. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang kulay kapeng sobre. Isang sobreng naglalaman ng katotohanang mas matindi pa sa anumang ibinunyag ni Isabela. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa lahat, hinihintay ang bawat salitang lalabas sa bibig ng babaeng matagal nilang inapi. Itinaas ni Elara ang mikropono at sinalubong ang mga mata ng lahat ng naroroon. Ang kanyang tinig, nang magsimula siyang magsalita, ay tila isang malamig na hangin na nagdadala ng hatol ng tadhana. Mayroon din sana akong sasabihin tungkol sa pamilyang ito. Ang katahimikan sa loob ng malaking bulwagan ay sadyang mabigat, tila isang makapal na kumot na bumabalot sa bawat panauhing naroroon. Nakatayo si Elara sa gitna ng entablado. Ang liwanag ng mga spotlight ay tumatama sa kanyang mukha. Ngunit hindi nito kayang pantayan ang ningning ng determinasyon sa kanyang mga mata. Hawak niya ang mikropono nang may katatagan na tila ba 5 taon niyang hinintay ang sandaling ito. Makinig kayong lahat. Ang boses ni Elara ay umalingaongaw sa bawat sulok, mahinahon, ngunit may awtoridad na hindi matatanggihan. Ang pamilyang Reyes na inyong hinahangaan, ang kumpanyang inyong pinagkakatiwalaan, ay isang malaking kasinungalingan na nakatayo sa ibabaw ng aking mga sakripisyo. Sa isang iglap, bumukas ang malaking screen sa likuran niya. Hindi mga larawan ng tagumpay ng kumpanya ang lumabas, kundi ang mga dokumento ng Althea Trust Fund. Ang mga numero at pirma ay malinaw na nagpapakita na si Elara ang nag-iisang tagapagmana at ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng pondong bumubuhay sa Reyes Group. Ang mga bulong-bulungan ng mga panauhin ay tila isang malakas na agos ng tubig na humahampas sa pundasyon ng pamilya Reyes. Hindi ako ang pabigat sa pamilyang ito. Pagpapatuloy ni Elara, habang ang kanyang paningin ay nakapako kay Doña Victoria na ngayon ay nangangatog ang mga tuhod. Ako ang pundasyong pilit ninyong giniba. Ngunit hindi ninyo alam na ako rin ang may-ari ng lahat ng inyong kinatatayuan. Lumapit si Doña Victoria sa entablado. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding kahihiyan at galit. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit ang kanyang boses ay tila napigtas. Itinuro ni Elara ang isa pang dokumento sa screen, ang bank transfer na ginawa ng matanda mula sa pondo para sa operasyon ng kanyang ina. Victoria, ang marangyang pagtatanghal na ito, ang mga bulaklak na nakapaligid sa atin, ay binayaran mo gamit ang perang dapat sana ay nagligtas sa buhay ng aking ina. Ang boses ni Elara ay nagsimulang gumaralgal sa tindi ng emosyon, ngunit nanatiling tuyo ang kanyang mga mata. Ang bawat rosas dito ay may bakas ng dugo ng nanay ko. Hindi pa natatapos ang pagtutuos. Muling nagbago ang screen at lumabas ang isang video. Malinaw na nakita ng lahat si Carlos at Isabela sa loob ng isang silid.
Ang kanilang kataksilan ay naging isang pampublikong panoorin. Ang bawat sabay-sabay na pagpigil ng hininga ng mga nanonood ay tila mga sampal na dumadapo sa mukha ni Carlos. Dahan-dahang hinubad ni Elara ang kanyang gintong singsing sa kasal. Tinitigan niya si Carlos na ngayon ay nakayuko at hindi makatingin ng diretso. Binitawan ni Elara ang singsing at ang tunay na bigat nito sa ibabaw ng matigas na sahig ay nag-iwan ng isang malinaw na tunog ng pagtatapos. Tapos na ang pagiging utusan ko, Carlos. Malamig na wika ni Elara. Simula ngayong gabi, wala ka ng asawa, wala ka ng kumpanya, at wala ka ng tahanan. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok si Mateo Cruz kasama ang ilang mga opisyal ng pulisya. Ang hitsura ni Mateo ay puno ng kapangyarihan habang inilalabas ang isang warrant of arrest. Doña Victoria Reyes, you are under arrest for financial fraud and falsification of public documents. Pahayag ni Mateo. Ang matanda ay nagsimulang magsisigaw, nagwawala habang ang mga bakal na posas ay bumaon sa kanyang mga pulso. Ang kanyang marangyang kwintas ay nalaglag at nayurakan ng mga nagkakagulong tao. Ang hiya na pilit niyang itinago ay tuluyan ng naging isang bukas na sugat sa harap ng buong alta sosyedad. Lumapit si Carlos kay Elara, lumuhod sa kanyang harapan at pilit na hinahawakan ang laylayan ng kanyang damit. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, nagmamakaawa para sa isang pagkakataon. Elara, please, patawarin mo ako. Nabulag lang ako. Mahal kita, babe. Please, wag mong gawin ito. Pakiusap ni Carlos, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Tumingin si Elara sa kanya, hindi nang may galit, kundi nang may matinding awa para sa isang lalaking nawalan ng dangal. Ang pag-ibig ay hindi nananakit, Carlos. Ang pag-ibig ay hindi nagnanakaw ng huling hininga ng isang matanda. Tugon ni Elara bago marahang bawiin ang kanyang damit. Huli na, para sa iyong mga luha. Tinalikuran ni Elara ang lahat. Habang naglalakad siya palabas ng bulwagan, naramdaman niya ang matinding pagkapagod na tila ngayon lamang bumagsak sa kanyang balikat matapos ang mahabang panahon ng pagtitiis. Ang paligid ay nagsimulang maging malabo sa kanyang paningin. Ang mga boses ng mga tao ay tila naging malalayong alingaungaw. Naramdaman niya ang isang matinding pagsikip sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila ayaw nang pumasok sa kanyang mga baga. Ang kanyang mga hakbang ay naging mabuhay hanggang sa tuluyang mawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Bago pa man tumama ang kanyang katawan sa malamig na sahig, naramdaman niya ang dalawang malalakas at matitibay na braso na sumalo sa kanya. Nabalot siya ng isang pamilyar na amoy ng kaligtasan at init. Sa pagitan ng kanyang papapikit na mga mata, nakita niya ang mukha ni Mateo, puno ng matinding pag-aalala at takot. Ang huling narinig niya bago ang lahat ay magdilim, ay ang mabilis na tibok ng puso ng lalaking sumalo sa kanya. Isang tibok na tila nangangakong hinding-hindi na siya bibitawan. Ang silid na tinutuluyan ni Carlos ay nababalot ng amoy ng murang alak at alikabok, isang malaking kaibahan sa malapalasyong mansyon na dati niyang kinagisnan. Nakaupo siya sa gilid ng isang manipis na kutsyon. Ang kanyang mga mata ay pagod at tila walang buhay habang nakatingin sa isang lumang litrato nilang mag-asawa. Ang bawat paglagok niya ng inumin mula sa bote ay tila isang pagtatangkang lunurin, ang matinding pagsisisi na ngayon ay sumasakal sa kanyang buong pagkatao. Wala na ang kanyang kumpanya, wala na ang kanyang yaman, at higit sa lahat, wala na ang babaeng tanging nagmahal sa kanya ng totoo. Ang katotohanang ginamit lamang siya ni Isabela at itinapon ng maghirap siya ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang huling hibla ng pagkatao. Ang bawat anino sa madilim na silid ay tila nagpapaalala sa kanya ng bawat kasalanang ginawa niya kay Elara. Sa loob naman ng malamig at madilim na selda, si Doña Victoria ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa magaspang na pader. Ang kanyang marangyang bestida ay madumi na at punit-punit, at ang kanyang mukha ay wala ng bakas
ng dating kapangyarihan. Sinubukan niyang mag-utos sa mga kasamang bilanggo sa loob ng selda, ngunit sinalubong lamang siya ng malalakas na tawanan at pangungutya. Ang mga babaeng dati ay hindi niya man lang titingnan. Nang diretso ay ngayon ay siyang nagpapakita sa kanya kung gaano siya kawalang halaga sa loob ng 4 na sulok ng bilangguan. Ang kanyang hiya o si Diana na pilit niyang itinayo sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng nayurakan sa putikan. Sa bawat gabi na lumilipas, ang tanging naririnig niya ay ang mga hikbi ng pagsisisi at ang matatalim na salita ng mga taong nakapaligid sa kanya. Isang parusang mas masakit pa kaysa sa anumang hatol ng hukuman. Samantala, sa isang maputing silid ng ospital, dahan-dahang idinilat ni Elera ang kanyang mga mata. Ang unang sumalubong sa kanya ay ang malambot na sinag ng umaga na pumapasok mula sa bintana. Nagdadala ng isang bagong pag-asa. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na nakahawak sa kanyang palad. Si Mateo. Nakaupo ang abogado sa tabi ng kanyang higaan. Ang mga mata nito ay may malalim na itim na bilog dahil sa puyat. Isang patunay na hindi ito umalis sa tabi niya buong gabi. Nang makitang gising na si Elara, isang matamis at mapayapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo. Isang ngingiting nagpabilis sa tibok ng puso ng babae. Gising ka na, mahinahong wika ni Mateo. Ang boses ay puno ng kagaanan at malasakit. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na. Tapos na ang lahat ng masasamang panaginip. Naramdaman ni Elara ang isang mainit na agos ng emosyon sa kanyang dibdib. Sa gitna ng lahat ng pait ng nakaraan, ang presensya ni Mateo ay tila isang gamot na nagpapahilom sa kanyang mga sugat. Nag-usap sila ng matagal, hindi tungkol sa mga dokumento o paghihiganti, kundi tungkol sa mga pangarap na matagal nang ibinaon ni Elara. Ang bawat salita ni Mateo ay puno ng pag-unawa. Tila ba naiintindihan nito ang bawat dusa na pinagdaanan ng kanyang kaluluwa? Nang makaalis ang nurse, tumayo si Elara at dahan-dahang naglakad patungo sa harap ng malaking salamin sa loob ng banyo. Tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon. Nakita niya ang isang babaeng nakaligtas mula sa bagyo, ngunit may dala pa ring bakas ng lumang kirot. Kinuha niya ang isang matalim na gunting mula sa kanyang gamit. Sa bawat pagputol niya sa kanyang mahabang buhok, ang buhok na pilit na pinapanatili ni Carlos dahil iyon daw ang gusto nito, ay naramdaman ni Elara ang isang kakaibang gaan sa kanyang pakiramdam. Ang bawat piraso ng buhok na bumabagsak sa sahig ay tila mga hibla ng lumang Elara na tuluyan na niyang pinalalaya. Nang matapos siya, tinitigan niyang muli ang kanyang sarili. Ang kanyang bagong hitsura ay simbolo ng kanyang muling pagsilang. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng takot, tanging ang ningning ng isang bagong simula. Lumabas siya ng banyo at hinarap si Mateo. Ang gulat sa mga mata ng abogado ay agad na napalitan ng isang paghangang hindi nito maitago. Inabot ni Mateo ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang dulo ng buhok ni Elara. Isang haplos na puno ng paggalang at pagmamahal. Ngunit ang kanilang sandali ay nabasag nang pumasok ang isang nurse na may dalang isang sobre. Ito ay isang sulat mula kay Carlos, puno ng mga salitang puno ng desperasyon at isang nakakabahalang babala. Nakasaad doon ang huling pagtatangka ng lalaki na makuha ang atensyon ni Elara sa pamamagitan ng pagpapahayag ng matinding kalungkutan. Tinitigan ni Elara ang sobre at sa ilang sandali, naramdaman niya ang pamilyar na bigat na nagmumula sa kanyang dibdib. Ito na ba ang oras para muli siyang lumingon sa likuran? O meron pa bang sapat na lakas sa kanyang puso para tuluyang talikuran ang isang lalaking pilit siyang hinihila pabalik sa dilim? Ang bawat desisyon niya mula ngayon ay hindi na lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kinabukasang matagal na niyang ipinagdamot sa kanyang puso. Ang malamig na simoy ng hangin sa itaas ng matayog na gusali ay humahampas sa mukha ni Elara. Nililipad ang kanyang maikling buhok
na ngayon ay simbolo ng kanyang kalayaan. Sa gilid ng balkon, nakatayo si Carlos. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon habang nakatingin sa ibaba. Ang kanyang hitsura ay taylat ng isang taong nawalan na ng lahat ng katinuan. Isang anino ng lalaking dating kinatatakutan at sinasamba ni Elara. Ang bawat hakbang ni Carlos sa gilid ng semento ay tila isang huling pagtatangka na makuha ang atensyon ng babaeng matagal niyang minaliit. Elara, kapag hindi ka bumalik sa akin, tatalon ako. Wala na akong dahilan para mabuhay kung wala ka. Sigaw ni Carlos. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at matinding manipulasyon. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Ikaw ang sumira sa pamilya natin. Hindi na tinag si Elara. Nakatayo siya ng tuwid sa harap ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na takot o pag-aalinlangan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding pagod sa paulit-ulit na laro ni Carlos. Ang bawat salita ng lalaki ay tila isang pamilyar na kumpas ng kamay na dati ay nagpapayuko sa kanya. Ngunit ngayon ay wala na itong anumang kapangyarihan sa kanyang kaluluwa. Carlos, ang buhay mo ay nasa mga kamay mo. Mahinahon, ngunit matatag na tugon ni Elara. Ang bawat salita ay may bigat ng isang pinal na desisyon. Matagal ko nang tinanggap ang lahat ng iyong mga pagkakamali, ang iyong mga kasalanan, at ang iyong mga pagkukulang. Pero tapos na ang mga araw na yon. Hindi ko nahahayaang gamitin mo ang iyong buhay upang pilitin ako. Kung pipiliin mong sumuko, iyon ay iyong desisyon. Hindi ko na kayang makialam. Hindi nag-atubiling tinalikuran ni Elara si Carlos. Habang naglalakad siya palayo, inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan ang mga awtoridad upang sila na ang bahalang magligtas sa lalaking hindi kayang iligtas ang sarili. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na kadena na matagal nang nakapulupot sa kanyang puso. Ilang linggo matapos ang huling paghaharap na yon, nakatayo si Elara sa loob ng isang formal na opisina. Ang tunog ng pluma habang gumagalaw sa ibabaw ng papel ay tila isang awit ng kalayaan. Nang matapos niyang lagdaan ang huling pahina ng kanilang divorce papers, naramdaman ni Elara ang isang kakaibang gaan na tila ang lahat ng bigat ng nakaraan ay biglang naglaho. Wala nang Reyes sa kanyang pangalan. Ibinalik niya ang kanyang sariling pagkatao. Sa labas ng korte, sinalubong siya ng isang maliit at payapang tanawin. Isang bagong tahanan. Hindi kasing laki ng mansyon ng mga Reyes, ngunit puno ng init at pagmamahal. Sa pintuan, nakangiti si Manang Rosa, na ngayon ay naninirahan na kasama niya bilang isang tunay na kapamilya. Ang amoy ng masarap na luto ni Manang Rosa ay humahalo sa amoy ng mga sariwang bulaklak sa paligid. Isang paalala na ang buhay ay maaari palang maging tahimik at payapa. Hindi tumigil si Elara sa kanyang sariling kaligayahan. Gamit ang kanyang yaman, itinatag niya ang Althea Medical Foundation, isang organisasyong nagbibigay ng libreng operasyon sa puso para sa mga matatandang kapos palad bilang parangal sa alaala ng kanyang ina. Ang bawat matandang kanyang natutulungan ay tila isang paraan ng pagpapahilom sa sugat na iniwan ng pagpanaw ng kanyang sariling ina. Isang hapon, habang nakatayo si Elara sa balkon ng kanyang bagong bahay at pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw, naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa kanyang tabi. Si Mateo. Lumapit ang abogado nang may matamis na ngiti. Ang mga mata nito ay puno ng paghangang walang hanggan. Dahan-dahang inabot ni Mateo ang kamay ni Elara. Ang kamay na dati ay puro kalyo at sugat mula sa gawaing bahay, ngunit ngayon ay malinis at puno ng dignidad. Inangat ni Mateo ang kamay ng babae at dahan-dahang idinampi ang kanyang mga labi. Sa mga daliri nito, ang bawat halik ay tila isang panunumpa ng paggalang at katapatan. Salamat sa lahat, Mateo. Mahinang bulong ni Elara
Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-ibig na matagal na niyang ipinagdamot sa sarili. "Always, Elara," sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang pangako na hinding-hindi na muling mag-iisa ang babaeng nasa kanyang harapan. "You deserve all the happiness in the world, and I will spend my life making sure you have it." Dahan-dahang idinikit ni Elara ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Ang init na nagmumula sa lalaki ay tila isang balabal na bumabalot sa kanya sa gitna ng malamig na hangin ng hapon. Pinagmasdan nila ang kulay kahel at lila na langit habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglalaho. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nahanap na ni Elara ang kanyang tunay na tahanan. Ngunit sa gitna ng katahimikan at kaligayahan, isang maliit na katanungan ang pumasok sa kanyang isipan habang nakatitig sa malawak na dagat. Ang lahat ba ng sugat ng nakaraan ay tuluyan na ngang naghilom? O ang mga ito ba ay mananatiling mga selyadong alaala na kahit kailan ay hindi na muling mabubuksan? Ang pag-ibig ba ay sapat na upang tuluyang mabura ang bawat pait na naranasan ng kanyang kaluluwa? Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang mga pader ng kasinungalingan sa mansyon ng mga Reyes. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay tila may dalang kakaibang init at liwanag habang tumatama sa malaking karatula ng Althea Medical Foundation. Ang bawat silid sa loob ng gusaling ito ay puno ng mga pasyenteng nakakahanap ng pag-asa. Mga matatandang hindi na kailangang magmakaawa para sa kanilang huling hininga. Sa gitna ng lobby, nakasabit ang isang malaking ipinintang larawan ng ina ni Elara. Nakangiti, payapa, at tila binabantayan ang bawat hakbang ng kanyang anak. Nakatayo si Elara sa harap ng larawan, may hawak na isang baso ng mainit na kape. Ang kanyang anyo ay malayo na sa babaeng dati ay balot ng takot at pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay rasyonal na nagtatala ng bawat pasyenteng nabibigyan ng lunas, isang tahimik na tagumpay na mas matamis pa sa anumang yaman. Dahan-dahan siyang nilapitan ni Manang Rosa na ngayon ay maayos na ang kalusugan at nagsisilbing punong abala sa kanilang bagong tahanan. "Elara, may balita tungkol sa kanila." Mahinahong panimula ni Manang Rosa, ang boses ay puno ng pag-aalala kung dapat ba niyang sabihin ang narinig. Si Doña Victoria, sabi ng mga nakadalaw sa kulungan, tila nawawala na siya sa sariling katinuan. Lagi raw siyang nagsusuot ng mga basahan na akala niya ay mamahaling sutla at nag-uutos sa mga pader na tila ba nasa mansyon na pa siya. At si Carlos, nakita raw siyang naglalako ng mga paninda sa kalsada. Malayo ang hitsura sa lalaking dating kilala nating lahat. Huminga ng malalim si Elara. Ang balitang iyon ay hindi na nagdulot ng anumang kirot o galit sa kanyang puso. Ang bawat alaala ng kanilang kalupitan ay tila isang mantsa na tuluyan nang nabura ng agos ng panahon. Tinanong ni Elara ang kanyang sarili kung napatawad na ba niya ang mga ito. Ang sagot ay dumating ng kusa. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag noon at ang kapatawarang yon ang nagpalaya sa kanya. Hindi na niya kailangang magtanim ng puot sa mga taong wala ng puwang sa kanyang kasalukuyan. Nakahanap na siya ng tunay na kapayapaan, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pagbuo muli ng kanyang sariling pagkatao mula sa mga abo ng nakaraan. Naramdaman niya ang isang pamilyar at matatag na kamay na dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Si Mateo, ang abogado na naging kanyang kalasag sa gitna ng bagyo, ay nanatili sa kanyang tabi, hindi lamang bilang isang tagapagtanggol, kundi bilang katuwang sa bawat pangarap. Inilapag ni Mateo ang kanyang briefcase at sinalubong ang mga mata ni Elara ng may matinding pagmamahal. "Handa ka na ba para sa ating pag-alis?" tanong ni Mateo. Ang boses ay tila isang malambing na himig. Ang mga bata sa ampunan ay naghihintay na sa mga regalong dala mo. Ngumiti si Elara at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Mateo. Ang pagdampi ng kanilang mga palad
ay nagpahiwatig ng isang ugnayang higit pa sa pisikal. Ito ay pagkakaisa ng dalawang kaluluwang na hanap ang isa't isa sa gitna ng pagsubok. Sa bawat haplos sa tingin ni Mateo, nararamdaman ni Elara ang pagpapahalagang matagal na ipinagdamot sa kanya. Hindi ito ang uri ng pag-ibig na nananakal, kundi ang pag-ibig na nagbibigay ng pakpak upang lumipad. Handa na ako, Mateo, tugon ni Elara. Handa na akong harapin ang bawat bukas kasama ka. Habang naglalakad sila palabas ng foundation, pinagmasdan ni Elara ang malawak at asul na langit. Napagtanto niya ang isang mahalagang aral na nais niyang iwanan sa bawat babaeng nakakaranas ng kanyang dinanas. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming sakit ang kaya niyang tiisin, kundi sa kung paano niya pipiliing tumayo at mahalin ang sarili pagkatapos ng bawat pagkakadapa. Ang kaligayahan ay hindi isang destinasyon na ibinibigay ng ibang tao. Ito ay isang desisyong ginagawa sa bawat paggising sa umaga. Ang kwento ni Elara Reyes ay hindi lamang isang kwento ng pagtataksil at paghihiganti. Ito ay isang paalala na sa likod ng bawat gabi ay may naghihintay na umaga. At sa bawat pusong sugatan ay may kakayahang maghilom at muling magmahal ng mas tapat at mas malalim. Ang bawat patak ng ulan noong gabing pumanaw ang kanyang ina ay naging tubig na nagpayabong sa hardin ng kanyang bagong simula. Nakaalis na ang kanilang sasakyan, binabagtas ang kalsada patungo sa isang kinabukasang puno ng pag-asa. Sa likuran, ang larawan ng kanyang ina ay tila nagpadala ng isang huling bulong ng pagpapala sa hangin. Ang lahat ay nasa tamang lugar na, ang lahat ay payapa na. Ang bawat sugat ay naging pilat na nagsisilbing medalya ng kanyang katapangan. At sa piling ni Mateo, nahanap ni Elara ang sagot sa bawat tanong ng kanyang puso. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nag-aangkin. Ito ay nagpapalaya.